kang Bakit nga ba? Ang pamamakyu, isang bagay na minsan ang niresolve ng Supreme Court. Ito si Konsehal Noel. Miyembro siya ng Sangguniang Bayan ng munisipyo ng Concepcion, Tarlac. Tawagin na lang natin siyang Konsi. Ito naman si Vice Mayor Yolanda. Tawagin na lang natin siyang Vice. Isang araw may dalawang utility personnel na pumasok sa office ni Vice. Dala ang application ni Konsi for monetized leave. Hindi agad natutukan ni Vice dahil busy si Vice kuno sa pag-uutos sa kanyang sekretary. Si Konsi nakatayo sa harap ng office ni Vice. Sabay sabi, ano kung wala sa mood? Ano kung galit siya? Di naman daw pinansin ni Vice. Nagsalita si Konsi sa sekretary ni Vice, medyo sarcastic. Kinuha ni Vice ang application at nilagay sa kanyang files, pero aksidenteng nalaglag. Kukunin ni Vice ang papel, pero si Konsi winasiwas sa face ni Vice ang kanyang yellow pad na hawak. Hindi naman tinamaan si Vice. Nagsalita rin itong si Konsi. Bubuhatin daw niya si Vice at itatapon sa bintana at wala siyang pake kahit makulong siya. Paglabas ng office ni Konsi, namakyu si Konsi. Dahil dito napatayo si Vice at kumuha ng bote ng coke. Hinarang na lang niya sa mukha niya. Kahit papasok na si Konsi sa opisina ni Mayor, nagsasalita pa din daw ito. Nagmamalinis daw, pero korap naman si Vice. Ang municipal attorney, tinry na din daw mamagitan. Pero hindi pa rin maawat si Konsi sa pagsasalita. Mula session hall, pumasok si Vice sa office ng Sangguniang Bayan Secretary. Sinundan siya ni Konsi at sinabihan siya ulit na bubuhatin siya at itatapon sa labas ng bintana. Ang tatay daw ni Vice natalo sa pagkabarangay captain. Pero ang kapatid ni Konsi nanalo naman daw. Sabay na makyu ulit. Depensa naman ni Konsi, una na daw niyang pina-approve ang application sa isang nagngangalang Flora nung umaga. Pero umabot ng hapon, hindi pa rin pirmado ni Vice. Kaya ng hapon, ang isang nagngangalang Joel naman ang nagpa-approve. Pero di pa rin approve. Kaya personal na pumunta si Konsi. Nang time na inaabot na daw ni Konsi ang papel, inablot daw ni Vice. Dito daw sila nagkasagutan. Sa aktong pupukpukin na raw ng bote ni Vice si Konsi, tinamaan ay isa sa mga barangay captain na nandoon. Nagsampa ng kaso si Vice laban kay Konsi. Grave oral defamation dahil sa mga sinabi niya at slander by deed dahil sa pamamakyu. Ang pamamakyu, sabi ng MCTC, ay isang pambabastos sa isang vice mayor at isang babae na deserve irespeto. Pagdating sa Supreme Court, ang issue, ang mga salita bang sinabi ni Konsi ay matuturing na grave oral defamation at ang pamamakyu ba ni Konsi maituturing na serious slander by deed? Ang slander ay isang uri ng libel o paninirang puri gamit ang pananalita, hindi sulat. Ang oral defamation o slander ay pagsasalita ng paninirang puri na nakakasira sa reputasyon, sa opisina, sa trade, sa negosyo, o pinagkakakitaan ng isang tao. Ang slander ay grave o mabigat kung ito ay serious at nakakainsulto. Ang bigat o gravity ng oral defamation nakadepende sa ginagamit na salita, sa relasyon between sa akusado at sa pinagsasalitaan, at pati sa mga pangyayari. Ang tinitignan sa oral defamation ay hindi lang basta grammatical sense o yung ordinary meaning ng mga sinabing salita. Tinitignan din yung relationship nilang dalawa nung time na sinabi yung mga salita na yan, at yung iba pang mga pangyayari bago nasabi yung mga salitang yan para makita kung anong intensyon ni offender nung time na yan. Tinitignan din ang position at social standing ng taong pinagsabihan para malaman kung grave o mabigat ang slander. Halimbawa, kung siya ay dating congressman, governor, or senator. Pero sabi ng Supreme Court, ang paninira in the heat of anger o sa kasagsagan ng galit ng offender at may provocation sa part ng pinagsalitaan ay hindi grave o mabigat na slander. Light lang yan. Slight oral defamation. Sabi ng Supreme Court, oo, konsehal siya at dapat maging ehemplo. Pero may nangyaring hidwaan na sa dalawa nang hindi i-approve agad-agad ni Vice ang nasabing application for monetization ng leave credits ni Konsi.
na walang valid justification. Dito rin sinabi ng Supreme Court na ang expression na PI, hindi yan usually ginagamit para siraan ang isang tao, but rather to express yung galit. Lalo na kung ang offended party ay kandidato sa pagka-vice mayor, ang mga words of disapproval or dislike gaya ng PI, common yan. Si Consi ay liable lamang ng slight oral defamation dahil sa provocation ni Vice. Sabi ng Supreme Court, oppressive ang conduct ni Vice dahil para kay Consi, namamalimos siya ng pera sa hindi pag-approve ng application niya. Kung ang mga salita ay nasabi in the heat of anger at may provocation sa part ng offended party, guilty siya ng slight oral defamation. How about sa pamamakyo ni Consi? Meron bang grave slander by deed? Ang slander by deed ay isang krimen sa karangalan ng isang tao. Gumagawa ang isang offender ng akto na nagbibigay ng kahihiyan, kasiraan o panghahamak sa isang tao. Una, dapat gumawa siya ng akto. Ikalawa, may presence ng ibang tao. Ikatlo, ang akto ay nagbibigay kahihiyan, kasiraan o panghahamak sa isang tao. Para malaman kung serious o hindi ang slander by deed, nakadepende sa social standing ng tao, sa mga pangyayari at sa okasyon. Yan ay paninirang puri sa pamamagitan ng aksyon, hindi ng sulat o ng salita. Halimbawa, sinampal mo o dinuroan mo sa muka ang isang tao sa harapan ng maraming tao. Sabi ng Supreme Court, ang dirty finger, in its ordinary meaning, nangangahulugan ng pakyu, pareho sa expression ng PI. Hindi yan libelous, kundi common expression para magpakita ng galit at hindi para manira ng tao. Very seldom na masasabing ang kahulugan ng mga salitang yan ay tungkol sa virtue ng isang ina. Again, dahil sa provocation na ginawa ni Vice, na tinanggihan niyang i-approve without justifying reason ang application ni Consi, ang pamamakyo ni Consi ay simple slander lamang at hindi serious. Ang pamamakyo sa kasong ito, hindi para siraang puri si Vice, kundi para mag-express ng galit. Therefore, in this case, guilty si Konsehal Noel ng slight oral defamation at simple slander by deed at dapat siyang magbayad ng 200 pesos on both crimes. Nagustuhan niyo ba ang kwento na to? Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and support our Facebook page. See link on my bio.